the God of breakthrough against all opposition. Now, in our lifetime, there are times na madalas smooth sailing lang ang ating buhay. And parang napakadali lang, no? Parang walang resistance. But there are times in our lives that even the greatest of men, even yung pinakamalalakas sa tao, even yung matibay po ang kanilang paninindigan, ay para bang sadyang tumutumba. Diba? May mga times sa buhay natin na parang hindi mo kakayanin. Kung isipin mo, parang ano ba to? Parang trahedya ba to? Sakuna or something? Pero yung pinaka hindi natin madalas inaasahan, yung something na pwedeng magpa-breakdown sa isang tao. And even against all this opposition, God is teaching us today that He is still the God of breakthrough, na hindi niya tayo pababayaan. Ngayon, mapatatanong ka kapatid, ano kaya yung pwedeng magpa-breakdown sa isang tao, even sa mga malalakas, even sa mga hindi mo inaasahan na pwedeng matumba? Yun kapatid ay tinatawag natin na betrayal. Betrayal, yung bang merong sa Tagalog yung tumalikod sa'yo, pwedeng medyo pejorative na salita siya, sa salita ng iba, parang may nag-creator or maybe may nang-iwan sa'yo. Diba? Pwede rin na may naninira sa'yo. Maraming pwedeng ways or paraan ito. Pero isang bagay lamang to. Lalo't pinakamasakit ito, itong betrayal, kapag malapit sa buhay mo yung gumawa sa'yo nito. You can say that it is the most painful, it is the most dangerous type of thing that can happen in your life. Pangalawa, it breaks or destroys relationships. It can destroy yung parang isang bagay na napaka, even the closest. No? And betrayal happens to anyone. It can happen between wives or husband. It can happen between sons or daughters. It can, parents and sons and daughters. No? It can happen between friends, even workmates or classmates. You name it. There are many types of betrayals. Maraming pwedeng mangyari ng ganito, pero napakasakit ito, lalo kapag ito'y nangyari sa taong malapit sa isang tao. Diba? Imagine mo kapatid, ginawa sa ito ng isang tao na pinagkakatiwalaan mo, and then isang araw nagulat ka na na-betray ka pala. Diba? Napakahirap dalin. Napakasaklap sa atin na pwede tayo ma-betray ng isang tao. No? So, ang sinasabi sa atin ng Panginoon today, kapatid, even if we will be betrayed or we might be betrayed by someone, or maybe, kapatid, baka may nag-betray na sa'yo. Hindi natin alam, no? But God knows. He is telling you today that He is still the God of breakthrough through all opposition. And meron po tayong nabasa na isang Instagram post noon. At ito po, hindi ko ito natanggal sa aking isipan. No? Ito po yung isang anonymous post. And it says, God will use people who are against you to move you into your purpose. Now, mapapaisip tayo, parang, paano kaya yun? Di ba? Parang may nag-betray sa akin, may mga gumawa sa akin ng di maganda, yung mga taong inaasahan ko na supposed to be, kaibigan ko to eh. Di ba? He was supposed to be my friend. He was supposed to be my closest person to myself. And then ito yung nangyari. Paano nangyari na binitray ako ng tao na to? Di ba? Mas lalong effective to sa yung betrayal na tinatawag. Lalo kapag ka business, di ba? Kunwari sa business, you're supposed to be business partners and biglang may ginawa sa'yo hindi maganda. Di ba? Napakahirap nun kasi yung inaasahan mo, yung kunwari may funding kayo na inaasahan, biglang kinuha niya, tinakbo niya yung funding. Lalo ito nangyayari sa mga networking, di ba? Yung inaasahan mong investment mo sa networking, biglang kinuha. Akala mo pa naman na tataas yung percentage, di ba? Yung pala, wala na palang percentage kasi wala nang percentage, wala na talaga yung pera. But it happens, no? In our lifetime. Sometimes it teaches us, but today, God is telling us today that sometimes things like this happen because God will use people to do something in our lives to move us into purpose. To move us into purpose. Kasi hindi ka makararating, kapatid, sa patutunguhan mo, sa gustong dalhin ng Lord na pwesto na pagdadala niya sa'yo, kung hindi iyon nangyari. So number one, case in point, huwag ka magalit forever dun sa tao na yun. Kung may gumawa sa'yo ng di maganda, number one, you have to forgive. Kasi hindi mo alam yung tao na yun na nagkamali o nagkasala sa'yo, God is using that very person to move you into your very purpose. And there are so many stories in the Bible that God used
a certain situation, a certain people, to attack a special people of the Lord, and then nangyari po yung gusto at plano ng Panginoon doon sa taong yun. Kaya tinuturuan tayo ng Lord na dapat matuto tayo mag-forgive. Diba? Kasi He can use people, kahit masama pa or mabuti, kahit sino ang kaya niyang gamitin for His own purposes. So kapatid, kapag may gumawa sa'yo ng hindi maganda, tatanda mo agad, ay siguro, may purpose ang Panginoon dito, ba't nangyari to? Kasi grabe naman, no? Paano nangyari yun? Kakilala ko to or close ko to eh. How can this happen? Diba? But it happened. It happens to the best of us. It can happen, kapatid. And in Genesis 50:20, in the ESV version, it says to us, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So sabi ng Lord, even enemies can be a blessing. Minsan yung taong hindi mo inaasahan, no, akala mo laging kaaway ito, hindi pala siya kaaway. Gagamitin ng Lord yung parang being blessing sa'yo, hindi mo alam. Wala kang idea. Gagamitin pala siya ng Lord para ma-bless ka. Maybe not directly siya mag-bless sa'yo, pero yung ginawa niya ay magiging blessing para sa'yo. Kasi case in point, nangyari po kay Joseph. Binetray siya ng mga mahal niya sa buhay. Inakala niya na close-knit sila, and then may nangyari na hindi maganda, na hindi niya ma-explain. Biruin mo yung nangyari sa kanya, di ba? Nagkasira-sira yung buhay niya, and then, nakulong pa siya. Nakulong siya, naging slave siya. Sobra-sobra rin nangyari sa kanya. And then when they met each other, so many years after, decades after, no, ng pagkakakulong niya, nagkita-kita, siyempre kinakabahan na yung mga kamag-anak niya. Ako si Joseph, gaganti sa atin si Joseph. Paano to? Anong gagawin natin? Diba? Ito po yung binanggit niya. As for you, pinagplanuhan niyo ako ng di maganda. Sabi niya ganun. Pero, yung pinagplanuhan niyo ng di maganda, pinalano pala ng Lord kasi mabuti. Meron palang magandang gagawin ng Panginoon dito. Sabi niya. So before this happened, all of this, sabi niya, I have already forgiven you. So kapatid, kapag may mga nangyari hindi maganda sa buhay natin, lalo't may mga nagbe-betray, we must learn to look at the purpose. Huwag lang tayong tumingin doon sa ginawa or sa nangyari. Kasi the enemy, ang kaaway, si Satan, always wants us to be concentrated or to be focused doon sa nagawang mali. Diba? You got to know how to read between the lines. You got to know, yung pag nagbasa ka, hindi lang yung cover lang ng bukang babasahin mo. Yung buong libro. Para maintindihan mo na mayroon palang dahilan. Kasi marami sa ating ganun eh. Galit na galit ka lang sa ginawa sa'yo, ganun, nakatingin ka lang doon. Hindi mo alam, parang mayroon palang plano ng Lord, ba't niya pinabayaan na mangyari yun? So unang-una, hindi nagpabayaan, Lord. God was always in control. He is still sovereign from the very beginning before pa nangyari yung event na yun, hanggang sa matapos yung event na yun, nandun pa rin siya. Pero pinabayaan niya mangyari kasi alam niya yung susunod yung dulo nun. Di ba? Because God is, wala pong time ang Panginoon. Hindi po siya na hold ng time ang ating Diyos. Kahit po saan tayo, nandoon ang ating Panginoon. Alam niya yung ginagawa niya. He knows the future, the past, and the present. Ganun po ang ating Diyos. So kung ano man yung nangyari sa ating ngayong araw na to, okay, makaraang araw, alam niyo kasi bukas makalawa, alam niya pa rin. Kapatid. Tayo lamang yung nasasaklawan ng oras. Yung bang, ay malilate na ako, 30 minutes na lang. Diba? 10 minutes na lang, malilate na ako. And Lord, hindi po nalilate. Hindi po sa kanya uso yun. Because it's not under time. Time cannot hold God. Because God holds time. Naintindihan mo natin yung kapatid. So kung ano man yung nangyari, huwag ka dun tumingin sa nangyari lang. Tignan mo kapatid, ano kaya yung plano ng Panginoon? Why is He saying that He is the God of breakthrough through all opposition? Ano yung opposition? Yun yung lumalaban sa atin, yung pumipigil sa atin. Because there can never be a breakthrough, kapatid. Walang magiging breakthrough if walang opposition, di ba? Kung walang pader, walang ibe-break. Gets ba natin yun? People are asking and praying for breakthrough. Lord, gusto ko ng breakthrough sa buhay ko. Gusto ko naman magkaroon ng biyaya. Gusto ko naman magkaroon ng blessings. Gusto ko magkaroon ng rewards. So God, I want breakthrough. Gusto ko makaalis dito. Pero nakalimutan mo, before ng breakthrough, kailangan may break. Kaya nga breakthrough, di ba? Pag sinabing breakthrough, babanggain mo, sisirain mo yung pader at makakalagpas ka dun sa pader. Ano yung pader? Yung pader, yung opposition. Yun yung mga humahad lang sa'yo, yung mga naiinggit minsan, yung mga naninira, minsan yung nagbe-betray sa atin, minsan yung mga gumagawa ng di maganda.
It could be a different a situation or something, but most likely, as tinuturo sa atin ng ating Panginoon for today, this very Sunday, is about mga tao nagbe-betray. There are lots of people like that in the world na may encounter natin. Throughout our lifetime, may mga ganun tao. Pero the Lord is teaching us today, huwag ka tumingin doon. Tumingin ka sa breakthrough ng Panginoon. Huwag doon sa nangyari or sa ginawa or sa gumawa sa inyo. Kaya sinasabi ng Lord sa atin lagi, di ba? Forgive and forget. Di ba? Kalimutan mo na yun. Tapusin mo na yun. Alisin mo na sa isip mo yung nangyari na yun. Si Lord na ang bahala doon. Di ba? Kaya ganun na po yung nangyari kay Elisha at kay Gehazi. Kung kilala niyo po si Prophet Elisha, ay meron po siyang lingkod or minion na tinatawag. Taga-sunod niya sa lahat ng kanyang mga gawain. Lahat na ng magagandang bagay ginawa niya para kay Gehazi. Pero isang araw nasilaw po sa pera si Gehazi. So we will encounter people like that. Kasi si Elisha, ang plano niya lang is maging propeta. He wants to be a prophet of the Lord because tinawag siya ng Panginoon bilang propeta. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Nagpa-pray over siya sa mga nangangailangan ng pray over. Di ba? That's what he did. He was always there to support people. To give love to people who needs love. Pero wala siyang plano na pagkakitaan. Kaya lagi natin nirekomenda, ang gawain po ng Panginoon, kahit dito sa Ancient Doors Church, it's not about money. Pag ang plano mo ay kumita ng pera sa gawain ng Panginoon, you should not be going as a servant of the Lord. You should not be ministering. Because iba po ang ating pinaglilingkuran pag ganoon ang ating gagawin. Diba sabi ng Lord, diba? You cannot serve God and money. You can only serve one master. Only God. Kasi si money ay si Mammon. Ang God of money is Mammon, which is Satan. Hindi sinasabi ng Lord na masama ang pera. Ang pera is a means for us to have a better life. God can use money to bless us. Pero pag sinasamba mo ang pera, that's a different thing. God only wants us to worship Him. God. Ngayon, the problem with Gehazi, yung servant po ni Elisha, ay gusto niya na kumita pagkakitaan, yung pagpapagaling, yung paggagawa ng himala sa pamamagitan ni Elisha ng ating Panginoon. No? Dahil sa kasalanan niya, nagkaroon tuloy ng matinding sakit itong si Gehazi. Ay hindi dapat pinagkakakitaan o pagkasikatan ito pong gawain ng Panginoon. Kaya tinuruan ng matinding leksyon ng Panginoon. Even though, ganun kapatid na nangyari, ay hindi naman po tinakwil technically ni Elisha si Gehazi. But Gehazi learned a great lesson sa nangyari. So kapatid, we will encounter people like that in our lives. That or they're supposed to be our katiwala or pwede mo sabihin kaibigan, 'di ba? Or maybe baka kabiyak or something, 'di ba? They can be someone and anyone technically. But sometimes we will be betrayed in our lives. It happens. But the thing is, God is teaching us not to look at the evil. Kaya tulad ng sinabi ni Joseph, 'di ba? You meant evil, but God meant it for good. Doon tayo tumingin. And so we will learn to forgive people. We will learn to understand people who needs understanding, who needs forgiveness. Diba? Yung focus point number 1 na binigay sa atin ng Panginoon dito, we don't know the battles behind our battles. Hindi natin alam lahat ng laban. Sa gitna ng ating mga laban, hindi natin alam may mga laban pa pala sa ating mga likuran. May nangyayari pala kapatid na wala tayong kaalam-alam. Akala mo yun na yun, pero hindi pala. Meron pala nangyayari behind enemy lines sa tinatawag, di ba? Meron palang nagaganap. So katulad po ni Prophet Daniel, ito pong si Prophet Daniel, ay he was praying for so many weeks na, almost 3 weeks na for something, for a miracle and for understanding from the Lord, para bigyan siya ng wisdom. Ano tataka siya? Ang tagal din nagpa-pray, hindi pa nasasagot ng Panginoon. Lord, ang tagal ko na nagpa-pray, pray ako ng pray, wala nangyayari. Diba? Ito si Daniel o si Daniel sa Tagalog, nagpa-pray. And nang dumating po yung kasagutan, dumating po si Angel Gabriel. Sinabi sa kanya ni Gabriel, your prayer was already answered, but hindi mo pa siya nakuha, hindi mo pa siya natanggap kasi meron pong nangyaring gera.
Naglaban kami ng Prince of Persia, si Angel Gabriel, at yung Prince of Persia, or technically pag sinabing Prince, demon, the demon of Persia or Iran, ay nakalabang po ni Gabriel. Nagapos po sa labanan nila, nagapos po si Gabriel, natali po siya. Pero dumating po si Angel Michael, o sa Tagalog, tinatawag po nilang Arkanghel, Michael or Miguel Arkanghel, tinatawag po nilang ganon. That's Michael the angel. He helped Gabriel. And so Gabriel, na nakahulagpos po siya sa gapos sa kanya, at nakapunta po siya kay Daniel para iparating po yung sagot ng Panginoon. So what God is teaching us, sometimes, God is allowing things to happen. And nakala natin wala na. At nakaisip lang tayo na, ay, na-betray ako, may nanira sa akin, may gumawa ng scheme laban sa akin sa trabaho. Di ba? May gumawa ng di maganda sa akin sa eskwelahan, sinabi niya nangopya ako, hindi na ako nangopya. Di ba? Hindi mo alam kung ba't pinayagan ng Lord na mangyari yun. Kasi hindi mo alam, may labog pa pala sa likod mo, may nangyayari. Wala kang ka-idea kasi hindi mo nakikita ang spiritual battles. Nag-gets pa natin yung kapatid. So sa heavens may mga level. Ito po isa sa mga levels ng heaven. Yung mga naglalaban na angels sa demons. Kaya kailangan mo natin mag-pray, kapatid. Praying is very important. Kasi hindi mo alam kung ano nangyayaring gera eh. Paparating na pala yung prayer mo, hindi ka na nag-pray. Ayaw mo na mag-pray kasi tinamad ka na, nagalit ka na. Hindi mo tuloy natanggap. May gera eh. Diba? So ganun dapat, kapatid. So kapag may ginawa sa'yo hindi maganda, huwag kang mawalan ng pag-asa. Look beyond what you are seeing right now and look at the future where God can step in kung ano nangyayari. Kasi may kayang gawin ng ating Panginoon. So katulad kay Daniel, sinabi sa kanya, 21 days na held back ako, Daniel. So yung prayer mo, narinig na, sinagot na. Pero wala pa, hindi pa dumating. Kasi 21 days ako nagapos. Pero tinulungan ako ni Miguel Arkanghel. At ito ngayon, dito na ang prayer mo. Answered prayer na para sa'yo, Daniel. Di ba? What a story. May ganun pala nangyayari, di natin kaalam-alam. Kaya napaka-importante, kapatid, na nagpa-fast ka, nagpa-pray ka sa Panginoon, idinudulog mo lahat sa Lord. Kasi isip ka ng isip na, bakit ang tagal-tagal ko ng pinagdadasal ito, wala nangyayari? Di ba? Hindi mo alam, meron palang gera. So kailangan, kapatid, iintindihin mo at iisipin mo, may nangyayaring battles behind you. That's why you have to learn how to trust God's process. In Job 1:8, in the NASB version, it says to us, the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? For there is no one like him on the earth, a blameless and upright man, fearing God and turning away from evil. Now, all of us, when we hear the story of Job, at nasa isip na natin, ay siya yung taong napakaraming sakit. Siya yung taong minalas ng sobra-sobra. I mean, nawasak yung bahay niya, namatay yung mga anak niya, di ba, nasira yung kabuhayan niya, lahat ng business niya nawasak. Kawawa naman si Job. Di ba? Doon ka nakatingin, kapatid. O tayo doon tumingin, kapatid. Kasi nakatingin lang tayo, even yung mga friends niya, binitray si Job. Alam mo ba yon? Ang pinakamasakit na magbebetray sa atin, yung closest sa atin, minsan yung, akala mo na, yung magko-comfort sa'yo, yung mag-i-encourage sa'yo, yung pa yung mananakit. Yung pa yung gagawa ng di maganda na para, ay, maghihingi ako ng payo kasi kailangan ko ng payo eh. Paglapit mo sa kanya, siya pa yung magsasabi, alam mo kaya nangyari sa'yo yan? Kasi masama kang tao. Diba? Diba? May mga ganun tao. May mga encounter tayo mga ganung klase na imbis na encourage tayo, inspire tayo, nasabihan ka pa ng ganun, kaya ka nagkaganyan-ganyan kasi masama ka, may ginawa kang mali sa Lord. Kaya bilang Kristiyano, kapatid, maging maingat tayo. Huwag tayo maging mapanghusga. Kasi ganun po yung nangyari kay Job. Pero si Job, he was steadfast. He was believing that God has a reason and a purpose. Why? Kasi alam niya, hindi siya nagkasala. Hindi siya perfectong tao. But Job was saying that this time around, that all these things, all these bad things happened to me, sabi ni Job. May purpose to, may dahilan to ba't nangyari. But I did not sin this time around. Even yung asawa niya, binitray na siya ng asawa niya. Binitray na rin siya ng mga kaibigan niya. Pero he stayed steadfast sa Panginoon. Kasi ito po hindi niya man nakikita, sinabi po sa Book of Job. Na yung palang nangyari kay Job, ito sa battle. Nagkaroon po ng usapan si Satan at si Lord, si God. Ang sabi niya, itong servant ko si Job, sa tingin mo, ano siya, pabaya siya, ganyan, makasalanan siya, no? Hindi.
Siya ay tapat na servant ko. At makikita mo, sabi ngayon ni Satan, sige nga, totoo ba yan? Mabait yan? Totoo ba yan? Subukan ko kayang bigyan ng sakit yan. Subukan ko kayang gawin ko ganito sa business niya, sa bahay niya, sirain ko yung bahay niya. Pupurihin ka pa ba niya o isusumpa ka na niya? Diba? So wala tayong kaalam-alam. Ganun din po si Job. Wala siyang kaalam-alam na pinayagan ng Lord na mangyari kasi may dahilan, may purpose ang Panginoon. Diba? Meron palang plano ang Panginoon, and sa dulo ng lahat ng yun, we know fully well na sinagot ng Lord. Hindi lamang po sinagot ng Lord na doble-doble, lahat ng ninakaw na wala, ibinalik kay Job, doble pa. Doble yung binigay na business, doble yung binigay na properties, ibinalik ulit, nagkaroon ulit siya ng maraming anak, nawalan siya, namatay siya ng anak dati, binigyan siya sa sobrang daming anak. Diba? Kapatid, you will never understand it until namawalan ka ng sariling anak. I've lost kids before. I know how it feels. Nung nakuna na ilang beses ang aking asawa, I know how it feels, kapatid. Napakasakit. Pero nung dumating na po yung anak namin, si Caleb, nalimutan namin lahat ng pain that we went through before. Because God will replenish yung happiness na nawala. Ganun ang Panginoon. Doble-doble. Sobra-sobra ang bibigyan niya sa iyong kagalakan, kasiyahan. Kasi may purpose siya, may plano siya para sa buhay mo. So ganun po yung nangyari kay Job, kapatid. At hindi lamang yun. Nagpakita pa ang Panginoon kay Job. God gave an audience to Job. Just to tell everyone, hey, binitray niyo si Job, ako hindi ko siya bebetray. Nagpakita siya sa mga tao. Maintindihan nila ngayon na talagang servant ng Panginoon itong si Job, kapatid. Kaya kapatid, unang-una, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung may mga nananakit sa'yo, may mga taong nagpapahirap sa'yo, minsan naninira, sinisiraan ka, okay lang yan. Forgive them. Kasi one day, God will fix things. Hindi mo alam. At hindi lamang i-bless ka pa ng Panginoon. Focus point number 2 na binigay sa atin ng Lord, God allows opposition to reveal His glory. Ito yung pinabayaan ng Panginoon na mangyari kasi for His own glory. No? Hindi mo alam, hinayaan pa na ng Lord ang mga bagay na yun na mangyari-yari sa buhay mo kasi nire-redirect niya lahat for His own glory. Para sa dulo ng lahat ng to, pupurihin mo ang Diyos. You will worship Him more. You will praise Him more. Kasi alam mo ng Lord yun eh. Hindi mo pwede sabihin sa sarili mo na, ay, naging maayos to kasi magaling ako, malakas ako eh. Kaya ko to. No. You will understand na despite may mga gumawa ng di maganda na to, si Lord ang nag-fix. Akala ko unfixable na eh. Di ba minsan may mga relationships na wasak na, nagulat ka, nagkaayos pa. Paano nangyari na ayos to? Si Lord ang gumawa, hindi ikaw. Kasi Phoenix na Lord, hinayaan ng Lord na masira for His own purpose, and then later on, i-fix niya pala. Mas better pa, mas stronger pa pala yung relationship. Ganun dapat, kapatid. Ganun dahil dapat tumingin. Kasi God will reveal His glory into the very situation that we are in. Ganun po ang ating Diyos. In Psalm 23:5, in the ISV version, it says to us, you prepare a table before me, even in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. So kapatid, sometimes, may mga pagkakataon wala tayong magawa. Powerless na tayo sa situation. Diba? Minsan yung pinaka mahirap na kalaban, sabi nga nila, yung taong pinaka malapit sa'yo. Yung mga taong pinaka alam yung mga sekreto mo. Kasi alam nila kung saan ka mahina eh. Diba? Kung saan ka mahina, pwede ka nilang awayin. Pwede ka nilang atakin kasi alam nila where your weak points are. Kung para sa iba na hindi ka kilala, these people know you. And they have already a judgment of you. But the thing is, hindi nila kinonsider ang Panginoon. The trump card is the Lord. Hindi nila kilala ang Lord kung anong pwedeng gawin ng Lord sa buhay mo. That is your greatest trump card or return card, kapatid. Ang ating Diyos. So remember that. Just like with Haman, diba, sa Persia. Nagplano na siyang di maganda. Diba? Gusto niyang patayin ng lahat ng Israelita. Uubusin natin ang lahi ng Israelita kasi hindi nila ako nare-respeto. Gusto kong respetuhin nila ako. Kaya pag hindi nila ako nare-respeto, patayin niyo na yung mga yan. Diba? Naipagplanuhan niyo na mabuti. Pero hindi pala. Niredirect lang ng Lord ang situation para malaman ng buong mundo. Kasi during that time, the greatest superpower in the world was Iran, Persia. So that the world will know that the God of Israel is the one and only true God.
And so, pinabayaran ng Lord na mangyari yung on purpose. Ano nangyari yun? Papatay na nila ang Israel. Hindi nila alam yung queen pala, yung asawa ng hari, si Esther, ay isa palang Israelita. Kaya nung kinausap ko ni Esther yung hari, mahal na hari, pwede ko bang hiligin yung buhay ko? Bakit naman? Mahal na reyna. Bibigay ko sa iyo lahat kahit kalahati ng aking kaharian. Anong hihilingin mo? Pwede ko bang hilingin yung buhay ko at yung buhay ng aking mga kamag-anak at kababayan? Kasi papatayin po kami. Sabi niya, sino ang nangahas? Nakukunin ang buhay mo. Sino ang matapang at mapangahas? Ito po si Haman, yung inyo pong pinagkakatiwalaang lingkod. Siya po ang nag-betray sa atin. Diba? Grabe po, parang nabuhusan po na sobrang malamig na tubig. Ito pong si Haman nung nalaman niya na yung gusto niya palang patayin, isa palang reyna ang isa pala sa mga Israelita. Diba? In the presence of your enemy, sometimes sa harapan nila, ipapakita ng Lord kung paano kanya i-vindicate, i-recompense. Hindi para pagtawanan mo yung mga tao, no. That's not God's objective. Kasi may mga tao gano'n, ay yan, para kinarma na siya. Diba? Remove those terms from your life. It's not about karma, wala pong karma. Ang gusto ng Lord, mag-forgive tayo and so that His rewards, His retribution, His answers will come. At ibibigay niya yun sa atin in the proper time and its proper context according to His purpose. Siya po ang bahala doon. So minsan, di ba, may mga tao na hinihintay mo yung sweldo, hindi ka binibigyan ng sweldo, magulat ka isang araw, may blessing pala sa'yo. Di ba? May mga tao na binitray ka sa trabaho mo, you're supposed to be promoted at binidhold yung promotion mo kasi may ginagawa silang di maganda, may hocus-pocus sila. Magugulat ka isang araw, hindi lang pala promotion ang bibigay sa ng Lord, sobra-sobra pa. Ganun po ang ating Diyos. So, imbis na magtawa ka, parang tatapakan mo, natumba na sila. Huwag ganun, kapatid. Kalimutan na natin yun. Move forward, kapatid. Forgive and forget. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi meron siyang plano para sa iyo sa harapan ng mga tao ng Apisel. Diba ganun din yung kay Delilah. Akala nila, nagtagumpay sila. Kilala niyo po ba si Delilah? Diba may kanta pa nga nung unang panahon na Samson and Delilah. Si Delilah po yung girlfriend, no? Nitong si Samson. They were supposed to be lovers. And Delilah betrayed Samson. Yung hindi inakala ni Samson, binitray siya. Isa sa pinakamalakas na tao nung unang panahon kasi the Holy Spirit was in the life of Samson, empowering him to be a strong man. Stronger than any man in the history of the world. Pinakamalakas po si Samson kasi bumubuhat po siya ng pinto ng palasyo. Alam niyo po ba kung gaano kalaki yung isang palasyo? Para mabuhat yung door ng palace, napakalakas mo para mabuhat mo yun. Pero yung lakas na yun, nawala lahat dahil sa babae. No? Kay Delilah. Binitray siya ng pinakamamahal niyang si Delilah. Pero doon na ba nagtapos ang storya? No. God redirected the situation so that God's glory will be revealed. Sa dulo ng lahat ng iyon, nalipol po ang mga Pilistino. Mga Philistines, the group of Goliath, yung lahi nila. Doon sa lugar na yun, nalipol po sila. No? Although may mga natira pang konting Philistines after that, but during that time, that population doon sa lugar na yun, ubos sila. Why? Because God vindicated Samson in his last days. So pwede pa bang tumawa si Delilah? Hindi na. Diba? So wala pong tatawa sa kanya kasi vinindicate siya ng ating Panginoon. So kapatid, hayaan mo ang Lord ang gumawa ng paraan. Sometimes, there are situations na wala tayong kalaban-laban, wala tayong power over anything, yet God allowed it. Huwag mo isipin na dahil sa mahina ka, dahil sa hindi mo kaya, no. God allowed it, and so you will see at the end of this very situation, or this very thing that was done to you, siya pa rin ang pupurihin mo at sasambahin mo. Diba? When I am weak, then I am strong. Because I am strong in the Lord. Yan ang sabi ng Panginoon, di ba? So pag tayo nangihina, dahil sa mga taong may ginagawa sa atin hindi maganda, hayaan mo lang si Lord ang bahala. So kapag may gumawa sa'yo ng hindi maganda sa business, di ba? You're supposed to be talking about finances and all, bilang tinakbuhan. Di ba? Nagulat ka. Paano nangyari ito? Ba't pinabayaan ng Lord na mangyari ito? Tinakbo yung aking finance, di ba? I'm supposed to be having a great business deal with you. And ganito ginawa mo.
di ba? You're supposed to receive a commission na wala yung commission, dinoktor yung commission mo, parang di mo makuha yung commission. Di ba yung mga ganun tao? I remember that one point sa buhay ko, I was supposed to get a large sum of money. Pinaghirapan ko. For almost a year, I was creating this corporate website. Diba? Akala ko, okay na. And then hindi ko alam, sa likod ko pala, itong tao na to, he was trying to negotiate yung deals sa likod ko, doon sa client na kausap namin. And itinakbo niya yung pera na napakalaki para sa kanyang sarili. And dami kong plano doon. Para sa family ko, para sa mga bagay na gusto kong gawin, para sa mga taong gusto kong tulungan. Tinakbo niya yung pera. Grabe po yung tinuro sa akin ng lesson ng Panginoon doon sa tao na yun. Diba? Pero, was it my point to be forever angry doon sa tao na yun? No. God taught me how to forgive. At nagulat ako isang araw na talagang grabe nangyari sa buhay ng tao. Hindi dahil sa gusto ko. Nagulat ako. I have forgiven that person. Naawa pa nga ako, pinagpray ko na lang siya. Pero sometimes ganun, kapatid. Wala ka nang ginawa pero si Lord nang gumawa. So si Lord ang bahala doon. What you need to do is forgive. Because God is redirecting the very situation that you are in for His very purpose. And na-realize ko, hindi ko pala dapat gawin yung business na yun. Sayang aking panahon. Kasi that business was tied up to networking. Diba? I was offering a lot of contracts sa mga maraming tao. And hindi ko alam, ayaw pala ako ng Lord doon sa pagkakataon na yun. Gusto niya akong ialis doon. Kasi gusto na Lord mabless ako. And I was blessed more than I was ever blessed doon sa business na yun. Kasi I followed the Lord, I obeyed God. There was another story sa buhay ko wherein we were supposed to be partners. And imbis na maging partner, sa dulo-dulo, naging empleyado ako. Kasi ginamit yung pagkakataon dahil sa magkamag-anak kami. Okay na, maintindihan ko na daw yun. Diba? We were supposed to be business partners, sa dulo, naging empleyado ako. Higit pa doon, hindi lang po yun. Pinagbintangan ako ng mga bagay na hindi ko ginawa. I really loved that business. I wanted to do that business. But God was shooing me away from that very situation kasi may plano siya sa akin. Sabi niya sa akin, just like Moses, iaalis kita rito. This is not your promised land. Hindi yun yung promised land ko, sabi ng Panginoon sa akin. So that's why I'm taking you away from this place to your promised land. For so many years, I cannot understand it. Napakasakit sa akin. How God allowed it to happen. But God taught me to listen to Him. And so umalis ako doon sa business na yon. And I trusted the Lord. And nagulat ako isang araw. The life that I have was better than what I had before. Because God has a plan. So kapatid, hindi ko alam kung ano nangyayari sa buhay mo. But God knows, God sees. God knows what you are going through. Yung mga tao na nananakit sa'yo, alam niya rin yun. But what you need to do is forgive them. Even love them from a distance. Because God allows it that we can love from a distance. You pray for them. And God will redirect your steps. And also will redirect their steps to the truth and to righteousness. Kasi sometimes, hindi mo alam, dahil sa nagmahal ka, yung tao na yun nagbago. Kasi imbis na magkagalit kayo, hindi mo alam, binabago rin pala ng Lord yung tao na yun. Nagets ba natin yun? Sometimes, your forgiveness and your love and your prayer for those people, God allows. So those people will also change for the better. So ganun dapat ang ating ginagawa, kapatid. So imbis na nakatingin lang tayo sa ginawa, no. Allow yourself to be offended. And so that offense that was done to you, God will turn to your reward, to your future reward, at ma-receive mo yung mga para sa'yo. Kasi minsan natin ma-receive yung para sa atin. Kasi gusto natin masyado tayong defensive, protective tayo sa ating sarili. Ayaw mo na may mananakit sa'yo, may gagawa na hindi maganda sa'yo, di ba? Sino mo may gusto na ng ganun, di ba? Wala. Ayaw mo na may mananakit sa'yo, may magbe-betray sa'yo, o gagawa na hindi maganda sa'yo. Gusto mo, okay lang. But there are times that aalo ng Panginoon to. Papabayaan niya mangyari kasi may plano siya. And so that He can bless you through that person and through the situation that you are in. Takeaway na binigay sa ating Panginoon dito, number 1, remember, God designed you to be a conqueror. So tayo po ay mananakop, kapatid. We are supposed to be able to conquer anything in our pathway.
Whatever it is, God made us to be conqueror. And yes, breakthrough comes from Him first. Pero syempre, kahit tayo conqueror ng Panginoon, yung breakthrough na yan, manggagaling muna sa Panginoon, hindi sa ating sariling kakayanan yan. Although He made us conquer things, remember na magbibigay siya ng breakthrough na yan ng ating Lord. Ang magbibigay ng breakthrough sa sitwasyon na yan ng Panginoon. Ang magbibigay ng breakthrough sa trabaho ang Lord. Ang magbibigay ng breakthrough sa pamilya ang Panginoon. Ang magbibigay ng breakthrough sa mga relationships ang Panginoon. Lord pa rin. Him first before you, kapatid. Ang Panginoon ang panggagalingan ng ating lahat. Tatandaan mo yan. In 1 John 5:4 in the ESV version, it says, "For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith." So sinasabi ng Panginoon, we are made to be overcomers. Lahat ng born of God. Ano po yung born of God? Born again. Yung po ibig sabihin, kapatid. Hindi po lahat. Only those that are born of God are able to overcome the world. Everyone of the born-again Christians are able to overcome the world. Ano po yung world? Diba? Yung mga pagsubok sa mundo na to, yung mga troubles sa mundo na to, we are able to overcome it. So even yung betrayal sa buhay natin, yung mga bagay na nangyari di maganda, yung mga paninira, di ba? Yung mga nababackstab tayo. Di ba? Sometimes in our lives, may mga ganun. Yung pinagchichismisan tayo, kahit na wala naman tayong ginagawa, pinagchichismisan ka sa likod. Wala kang kalaban-laban, di ba? Hayaan mo na yun. Forgive them. Di ba? Yung chismis na yan, hindi po yung chismis na inimbento ng Pilipino. Panahon pa namakas nila kasi ang chismis is a Spanish word, kapatid. Chismes in Spanish, chismis in Filipino. So yung chismis na yan, demonic origin yung chismis, noong unang panahon pa yan, kapatid. Matagal na. So huwag ka magtaka. Kasi God has made you an overcomer of things in this world. Hayaan mo na sila. Diba? Because God will give you the victory to overcome any situation. How can you overcome it? Through your faith. Kailangan mo manampalataya ka sa Panginoon. Kailangan magtiwala ka sa ating Diyos. Kung hindi ka magtitiwala, you will not be able to overcome anything. Diba? Minsan may mga kakompetensya tayo sa business. Diba? Parang may ginagawa silang di maganda para masira yung business natin, para yung business nila umangat. Nangyayari yun eh. Ayaw mo sila manira and all. Basta do your thing. Business ka lang ng business, trabaho ka lang ng trabaho. Isang araw maugulat ka nila, ang bait-bait na nila. Binago na pala ng Lord to, di ba? God bless you sis, God bless you bro. Ganun dapat nang gawin mo. So imbis na magtanim ka ng galit, just say God bless to them. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Bless those who curse you. Di ba? Dapat na ganun ang gagawin natin, kapatid. In 2 Samuel 5:20, in the New King James Version, it says, "So David went to Baal Perazim, and David defeated them there. And he said, the Lord has broken through my enemies before me like a breakthrough of water. Therefore, he called the name of that place Baal Perazim." Sa mga hindi po nakakaalam, kaya ayaw ng Lord na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan, ang word na Baal or Baal is Lord. Kaya nagagalit ang Lord pagka yung si Baal ginagamit bilang santo. Kasi ang Baal is Lord. Kaya yun po ang term ni David dyan. Lord or Baal is Lord. Yun po ibig sabihin yun. Pero sinasabi ng Lord sa kanya that before he goes to the war, mauna ang Lord. Si Lord ang mauna bago sila sumugod sa gera. So nagpaparim, guys, ganun si David, before he goes to the war, magdadasal muna siya. Kasi marami sa atin ganun, di ba? Before mo simulan ng araw mo, nagtrabaho ka na. Uminom ka na ng kape, di ba? Nagtinignan mo ng listahan mo, anong gagawin? Ito yung dami ng utang. Babayaran ko, daming utang. Ang dami mga aasikasuhin. Bibiyahe ka na kaagad. Tapos nagpray ka na may problema. Lord, tulungan mo ako, may problema ako. Hindi po ganun. What God is teaching us, before ka lumaban, before ka sumabak, magpray ka muna. Magdasal ka muna. And so pagdating ng gera, nauna ang Lord. Ganun dapat. Hello, kapatid. Kasi marami sa atin ganun eh. Wala namang problema kung tayo masinop, kung tayo masipag, kung diba kung tayo ay, sabi nga ng mga Pilipino mahilig sa word na madiskarte. Okay lang yun. Pero unahin mo muna si Lord. Bago ang lahat, siya muna. Kasi siya ang Lord of breakthrough. Siya magbibigay sa'yo ng breakthrough through all opposition sa buhay mo. Kasi ako, kung may mga nagbe-betray sa'yo, may mga gumagawa ng di maganda, forgive them. But give it to God. Lord, nakikita mo nangyayari na to. May nagbe-betray sa akin. Wala akong magawa. Pagtitiwalaan ka, Lord, na ililigtas mo ako dito.
that one day you will vindicate me, you will recompense me. And these people will praise you one day. Malalaman nila na ang Diyos ko ay tunay na Diyos at tagapagligtas. At sila, Lord, ay baguhin mo rin. Kaya ako po, kapatid, kapag may mga taong may mga ginawang di maganda, what I always do, I pray for them. Lord, change this person, Lord. I bless them. Even if they have cursed me, I will bless them, Lord. Lord, I pray that they come to know you as Lord and Savior, and you save them from hell, O God, that one day they will also change. And if there is a conflict between us, that one day you will fix our relationships and we will have a reunion or a rebonding once again in accordance to your will, in accordance to your grace. Kasi hindi lahat, kapatid, pinagsasama ulit ng Lord. Hindi lahat pinagre-reunite ng Panginoon. There's a reason ba't minsan nasa-separate ang mga tao. But there are moments na nagkakasama pa rin even yung mga worst of enemies. Because God allows it for His glory. Katulad ng nangyari kay Joseph. Di ba? Katulad ng nangyari kay Moses. Di ba? Akalain ba niya mamimit niya pa ulit yung mga Egyptian pharaohs? Yung Egyptian royal bloods? Kasi doon siya nanggaling eh. Tinakwil na siya pero pinabalik siya ng Lord. Hindi mo alam yun, kapatid. But what you know and what you can do is pray. You can pray and you can forgive. Last verse na binigay sa atin natin Panginoon in Romans 8:31 in the NET version. It says to us, "What then shall we say about these things? If God is for us, who can be against us?" So kapatid, maaaring sa isip mo na parang ang lakas ng puwersa nila, yung mga nag-betray sa akin, yung gumawa nito sa akin sa trabaho, di ko sila kaya. Ang lalakas nila, ang gagaling, ang tataas ng posisyon nila. Kapatid, walang mas tataas sa Panginoon. Pinakamataas na ang ating Diyos. So kahit gaano pa sila kalakas, gaano pa sila karami, diba? Minsan may mga ganun, pag may maaway sa atin, mag-team up sila. Parang Avengers. Diba? Mag-isa ka lang, parang ikaw tuloy naging si Thanos. Sila yung Avengers. Mag-isa ka lang. Diba? Wala kang kalaban-laban. Pero sa Lord, wala pong team ups. Wala pong Avengers, wala pong Justice League. Sa Lord, siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating tagapamagitan at siya ang ating tagapagtanggol. Hindi mo na kailangan tumawag kung kani-kanino pa. Si Lord ang bahala sa'yo. Because if God is for you, who can be against you? Yun ang sinasabi natin Diyos. At tatandaan mo, hindi lang ikaw na-betray. Even si Jesus Christ himself, He was betrayed. Diba? Hindi lamang po si Judas ang nag-betray sa kanya. Kasi marami sa atin na, sino ba nag-betray? Diba si Judas, si Judas? No. Even si Pedro o si Peter. Pinagkakatiwalaan itong mga tao na ito. Binitray siya, nagtakbuhan ng mga disipulo. Noong nagkakagulo na at kailangan niya ng tulong, nawala silang lahat. So hindi lamang ikaw, kapatid, o ako ang na-betray. Sometimes it happens to the best of us. Even God himself was betrayed. Diba si Satan, si Lucifer? Pinagkatiwalaan niya si Lucifer. Anong ginawa ni Lucifer? Binitray siya ni Lucifer. But God has a plan. Even if ganun na nangyari, may plano ng Panginoon. Di ba ganun nangyari kay Adan at Eva? Pinagkatawalaan niya si Adan at Eva, o sige, alagaan niyo itong paraiso, dito kayo. Alagaan niyo yung mga animals, pangalanan niyo lahat ng animals dyan. Lahat pwede niyo gawin. Sa inyo lahat yan. Basta wag lang itong prutas na to. Wag na wag niyo itong kukunin. Wag na wag niyo itong kakainin. Matigas ang ulo. Ma-pride. Diba? Kaya sinabi sa kanila ni Satan, yung nagmalaahas itong si Satan, sabi niya, teka, bakit si Lord lang ang matalino? Diba? Gusto niyo maging kasing talino ng Diyos? Kainin niyo yan kasi hindi niya pinapakain sa inyo kasi magiging matalino kayo. But it was a lie. Isa po itong kasinungalingan. Kaya nagkaroon ng kabalayan sa mali siya ang tao dahil po sa tinuro ng Satan na yun. Dahil kinain nila yung pagkain na hindi nila dapat kainin. Naranasan din po ng Panginoon ang betrayal. Hindi lamang tayo, kapatid. So huwag tayo magsabi na, ay mag-isa ako. No. Hindi lang ikaw, hindi ka mag-isa, kapatid. Lahat tayo, kapatid, we, one way or another, experience betrayal in our lives. So hindi tayo alone, 'di ba? Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon, even if you feel alone, you are not alone because I am with you. Kasama mo ang Panginoon sa paglilid papunta sa breakthrough. For you to be able to go to the breakthrough against all opposition, kailangan mo ang Diyos. So dapat mo siyang uunahin. But what you need to do, number one is to pray. Pray for those people na nakit sa'yo. Forgive, patawarin mo sila. You forget about the offense. Kalimutan mo na yung offense. Huwag tuwing naalala mo yung offense, galit na galit ka pa rin.
Diba? Nagsasalita ka pa rin ng di maganda, nag-iisip ka pa rin kung paano gumante, o kung hindi, nagngingit-ngit ka pa rin sa galit. Wag na. Forgive them. Diba? Yun ang sinasabi ng Panginoon, forgive, forget, and then move forward. Do your thing. Whatever it is that you need to do, your passions, diba? Your skill, your talent, gamitin mo. Gawin mo yung dapat mong gawin. Hayaan mo mag-flow na lang yung buhay mo, and si Lord ang bahala dun. And sa dulo nun, you also pray again. Because dapat ang dulo, ang puno at dulo, ang simula at wakas ng iyong buhay ang Panginoon. At magugulat ka na lang isang araw sa redirection ng Panginoon sa buhay mo. Yung forgiveness, darating yan, wawasakin lahat ng mga matitigas sa puso yung forgiveness, wawasakin. Di ba ganun po nangyari sa mga iba sa mga Pasko bagong taon? Kahit ang tagal hindi nakita, minsan, pag Pasko na, nakita, nagpapatawaran. Di ba? Bakit Pasko lang ang pwede maging dahilan ng pagpapatawad? Dapat Panginoon. Di ba? Hindi Pasko. Hindi pag bagong taon magpapatawaran na. No? Si Lord dapat ang dahilan ba't tayo nagpapatawad, kapatid. And so God can work in our breakthrough, on our breakthrough. Let Him work through it in our lives by us forgiving and forgetting the offense. But we need to pray for those people. Kaya ako po, ang paborito kong gawin, to pray for people na nanakit sa akin. Yun po paborito kong gawin. Hobby ko yun. Dapat ganoon din po ang hobby natin lahat, kapatid. You pray for those people who betrayed you, who do bad things against you, that one day God will change them. That God is also blessing them and saving them from their situation, kasi hindi mo alam lahat ng parusang inaabot nila dahil sa ginawa nilang kalokohan. So you need to pray for them so that God will save them too. And that one day, God will fix your relationships. Because God is a God who sees. He is God El Roy. A God who sees our very situation, kung gaano kasakit yun, kung gaano karaming luha ang nilabas mo, kung gaano kahirap ang iyong pakiramdam na naramdaman, alam ng Lord yun, kapatid. God's love never fails, kapatid. Whatever it is that you are going through, God knows it. And He will never fail you. Kung may nangapi man sa'yo, may nangaliposta sa'yo, may nanakit sa'yo, isipin mo na lang, kapatid, imagine mo na lang yung bawi ng Panginoon. Yung bawi para sa'yo, yung rewards mo, yung blessings mo, and yung breakthrough mo. Remember to put God first in your very situation, and so that He will be the breakthrough, the Lord of breakthrough, through all opposition in your life. Kapag may mga pangarap ka pa, for sure may mga pangarap ka. May mga nais ka marating. Kung gusto mo makarating ka sa mga bagay-bagay na yan, let the Lord be the breakthrough, the Lord of breakthrough of your life. So yung mga tao nag-betray, forgive them. Forget about it. Magpararamdaman mo mas magaan. Diba? Mas masaya, mas peaceful ang buhay mo. Kaysa nagtatanim ka ng galit, nagkikimkim ka pa. Diba? Minsan nagiging dahilan pa ng pagkakasakit-sakit yung pagkikimkim ng galit. Hayaan mo na yun. Tingnan mo si Jesus Christ, diba? Ano sabi niya? Forgive them for they do not know what they do. That very moment na inaalipos na siya ng mga tao, nakapako siya sa cross, pinagtatawanan siya and all. Forgive them for they do not know what they do. Because the Lord's work is finished on the cross, and therefore God's work is finished in your life. You're just about to receive those blessings. You're just about to receive those rewards, and you're about to receive that breakthrough. Pero dapat unahin mo ang Panginoon. So kapatid, pray, forgive, forget, move forward, and then pray. And let the God of breakthrough be the God of breakthrough in your life against all opposition. Gawin mo yung, kapatid, and start the breakthrough in your life. Yan po ang mensahe ng ating Diyos na buhay. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita, and pinupuri natin ang ating Diyos sa kanyang salita for today. And kapatid, maybe this is the first time that you are listening to this broadcast. You might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and worse, baka hindi mo pakilala ang ating Panginoon sa Kristo. Kapatid, in this life, there are two destinations that we have. Dalawa lamang yan. Ang destination na yan, physical at spiritual. Sapagkat sa mundo na to, hindi natin maiwasan one way or another, at one point in our lives, all of us will die one day. Hindi natin maiwasan yan. And so for us to be able to go through death in life one day, mararating natin yan. Hindi natin maiwasan yan. Pero,
Pag tayo nawala sa mundo na to, kahit di natin alam kung kailan mangyayari yun, may pupuntahan ulit tayong destinasyon. Ano po yun? Yung spiritual destination. Yan ay langit or impyerno, or heaven or hell. The bad thing is, you cannot determine kung saan ka pupunta one day, di ba? Pag namatay ka, hindi mo alam kung saan pupunta. Langit ba yun? Impyerno? Wala kang idea. But to be sure na makapunta ka sa langit balang araw, may kailangan kang gawin. Ano kaya kapatid yung kailangan mong gawin? That is to give your life today to Jesus Christ, that He is your Lord, God and Savior. Nahihingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo at gagawin mo siya ng Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. At maniniwala ka na siya'y namatay para sa iyo at sa akin, sa ating lahat, sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago, bilang ultimate sacrifice para hindi ka na pupunta sa impyerno, pero sa langit balang araw. If you will pray that prayer with all your heart, with all your soul, with all your mind today, kung gagawin mo yan, you will receive the gift of salvation from our Lord Jesus Christ. Kapatid, if you want to pray that prayer with me and receive the gift of salvation from the Lord Jesus Christ. Let us pray. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa lahat ng aking kasalanan. Baguhin mo ako. Jesus, tinatanggap kita. Bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na regalo mo. Salamat, Panginoon, namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang ako'y tubusin. At nabuhay ka pagkatapos ng 3 araw. Habang nandirito ako sa lupa, tulungan mo ako magbago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan mo. Tinatanggap kita sa aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 If you pray that prayer, congratulations sa'yo, kapatid. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. God loves you more than you can ever imagine. God wants to work in your life, kapatid. If you want to know more about Jesus Christ, I urge you, kapatid, to reach out to us in Ancient Doors Church, social media platforms, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa'yo, kapatid.